Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. And guys, nagpapasalamat po talaga ako sa network natin dito, yung mga subscriber po natin. Alam nyo guys, nakakatuwa talaga kasi yung mga subscriber natin dito, yung mga tinatanong nila talaga sa akin sa FB page natin, no? Nakakatuwa kasi very substantial at very informative po yung mga questions nila, no. Gusto nilang maintindihan kung anong nangyayari sa buhay Canada, no. So yung topic natin for today is nanggaling po sa isang tanong ng isa sa mga subscriber natin dito. So maraming salamat ma'am, no, dito sa question mo na to. And papunta na rin sila sa Canada. So congratulations guys, no. Ayaw din niyang i-disclose yung pangalan niya, no. So I totally respect that one, right? So ang question niya guys is ano daw yung mga challenges na na-encounter namin dito sa Canada, no? Nung bago kami at hanggang ngayon, okay? So ngayon guys, nag-list down ako ng mga 5 major challenges, okay? Na pwede nyo ring ma-encounter. But again, this is based on our own experience, no? Hindi ko naman na sinabi na ito rin yung ma-experience nyo rito. Again guys, napakalaki po ng Canada, no? We have 10 provinces, okay? So, yung 10 locations na yan guys, iba-iba po yung ma-experience nyo dyan. So, yung aking isi-share po is dito lang sa Vancouver kung nasan kami. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon guys, no? About dun sa aming challenges or yung mga unexpected challenges na na-encounter namin dito sa Canada. And hindi pa kami sobrang tagal dito guys. We are just going 3 years this year, no? Pang 3rd year po namin this 2025. Okay? So number 1 guys, of course, the cost of living. Housing costs in major cities like Toronto and Vancouver are extremely high. Totoo po yan guys, no? Nagulat din ako kasi alam nyo guys, nung nagplano ako na pumunta dito, ang budget ko lang para sa rental namin is 1,500, no? Ang pagkakamali ko, hindi ako nag-check doon sa mismong province, no? Kaya guys, doble yung naging renta namin dito sa Vancouver. So yun yung mga unexpected, no? Kasi nga sobrang taas po talaga ng renta dito sa Vancouver. Okay? Grocery prices can be surprisingly expensive, particularly for imported goods. Totoo din yan guys. Pero again, depende sa lugar, no? Dito naman sa Vancouver, again, kung kumikita ka naman ng Canadian dollars, hindi mo masyadong iindahin yan, no? Pwede na lang nung unang-una kami dito kasi wala pa kaming trabaho, 'di ba? So lahat ng gastos namin is peso. Yan talaga, ramdam mo talaga yan, guys, no? Transportation costs can add up, especially for those living outside urban centers. Yan. Since malapit kami sa downtown, guys, so medyo hindi namin issue ang transportation. Napakaganda po ng bus system, ng SkyTrain, ng SeaBus dito sa Vancouver. Again, hindi ko alam sa ibang lugar, pero meron akong nabasa guys na merong lugar dito, remote area sa Canada, hindi ko na lang alam kung saan, na talagang bihira dumaan yung bus sa kanila, parang 3 beses lang per day, di ba? Just imagine guys, pag na-miss mo lang yung isa, no? So, yan yung mga challenges, okay? Na pwede nyong ma-encounter sa transportation costs. Siyempre, kung ganun lang ang schedule ng mga bus and train sa inyo is napakakonti, kailangan nyo mag-level up, which is kailangan nyo ng sasakyan. And that is another cost. So number 2 guys is yung extreme weather, right? Canada experiences harsh winters with extreme cold and heavy snowfall. Ito guys, masasabi ko na siguro sa ibang lugar. Nung bago kami dito, we are really expecting snow, di ba? And hindi siya agad dumating or hindi namin na-experience. Pero nung 2022, kaya lang sobrang lakas nung snow that time is dahil may snowstorm. Pero ngayon nga na yung 2024 and 2023 guys, napakabihira po ng snow dito sa Vancouver. Pero sa ibang lugar, right? Like sa Toronto, sa Ontario, sa mga ganyan, makikita nyo talaga guys ang taas ng snow. So
kailangan nyo talagang i-research kung saan kayo pupunta. Pero dito sa Vancouver, hindi ganon ka-issue or hindi ganon problema yung snow. Summer can be hot and humid in some regions, leading to unexpected discomfort. Yes, 2022 rin, no? Or 2023 yon. Talagang ang init, guys. At tsaka kasi hindi pareho ng init natin sa Philippines kasi sa Philippines kasi humid di ba? Dito guys, iba yung init niya, no? Talagang dry heat, no? Canadians often joke about Canadian weather due to its unpredictable nature. Yes, guys. So, natatandaan ko nung first time kaming mag Skytrain or sumakay ng train ni Mrs. no. So, kailangan naming pumunta sa downtown. So, I think 15 stops yata 'yon. I'm telling you guys, na-experience namin lahat ng season, no. So, pagkaalis namin doon sa first na station, maaraw, tapos biglang umulan, tapos may hail, tapos nag-snow. Very, very unpredictable. Number 3, guys, cultural differences. Okay? Canadian politeness and focus on inclusivity can be a refreshing change but also surprising. Ang first encounter ko dito is nung sumakay ako ng bus, no? Bawat bababa ng bus, guys, talagang nagte-thank you sa driver. Sa Philippines naman, hindi natin yan kumbaga medyo wala tayong pakialam, di ba? So dito, guys, ganun. Pati yung pagpasok ng pinto, guys, no? Talagang hinahawakan nila for you. Okay? At saka yung pagbanggit ng hello, good morning, hi. Masalubong mo lang sa daan, guys, for sure. Mag-hi or hello sa'yo. Di ba? And they are really polite. Lalo na, guys, yung mga pure Canadian dito. The pace of life is often slower than in other Western countries, which some may find frustrating. Eto, guys, hindi ko masyadong pansin, no? Kasi tingin ko nakadepende to sa tao, no? Kung ikaw is introvert ka, gusto mo lang sa bahay, hindi mo masyadong mapapansin din yung oras At saka kapag busy ka, no? Hindi mo na masyadong mapapansin yung time, 'di ba? Kapag marami kang ginagawa. So I highly suggest, no, do something productive. Canadian slang and expression can take some time to get used to. Well, again, nakadepende, no? Kasi ako, guys, yung work ko sa Philippines, yung mga client namin most of the time taga North America din, no? So araw-araw kang nakikipag-usap at araw-araw kang may meeting sa mga ganong tao, medyo na memorize mo na. So nung pagpunta namin dito sa Canada, medyo hindi ko na naging issue yan, no? Pero kasi yung doon sa iba na hindi naman sanay, yes, medyo it will take time for you to adjust, di ba? Pero kayang-kaya naman, right? Number 4, healthcare. Okay? Canada has a universal healthcare system that covers most essential services but access can be challenging. That's right, guys, no? Noon, nung nasa Philippines ako, ang thinking ko, libre, no? Sa totoo, guys, hindi naman talaga siya libre, no? Subsidize siya ng mga taxes ng lahat ng tao, kaya hindi natin masyadong ramdam. Okay? Meaning, pag ako po is na hospital, knock on wood, diba? Ang gagamitin kong pambayad sa hospital is yung mga tax din po ng iba. At ganun din sa ibang mga tao. So, pag sila is na hospital, kumukuha din doon sa tax na nanggagaling sa akin. Kaya para siyang libre. And yes, it is challenging kasi alam nyo naman, dito po sa Canada may shortage po talaga, no? Sa mga nurses, sa mga doctor, ganyan. So I'm hoping na in the upcoming years dumami pa sila dito. Okay? Wait times for non-urgent procedures can be long, leading to some seeking private care. Ayan. Kasi guys, dito naka-ano po yan parang by ranking, no? So kapag talagang kailangan mo ng immediate care, makakakuha ka naman talaga agad. Pero kasi guys, kapag nakita nila based on the assessment at hindi mo naman talaga ganun pakakailangan, kailangan mo maghintay. Okay? Hindi katulad sa Philippines, di ba? Kapag pumasok ka ng ER, whether kahit anong sakit pa yan, sakit lang ng tiyan o whatever, kabag, talagang may mag-a-attend agad sa'yo. Okay? Mental health services may be less readily available compared to other countries. Ito guys, siguro case to case. Kasi dito sa Vancouver, nakikita ko naman na okay naman yung
support nila about sa mental health, no. Wala pa naman akong nabalita dito na talagang pinabayaan. Well, that's our experience. Again, hindi ko po alam sa ibang lugar. And number 5, the last one, the great outdoors. Ayan. So, Canadians have easy access to beautiful natural landscapes perfect for outdoor activities. Yan guys, hindi naman ako sa inyo mapapahiya talaga dyan. No? So yan yung una ko ring napansin talaga dito. Kasi tayo guys na laki tayo sa Maynila, no? Talagang bibihira yung puno. Yes, may mga puno, pero guys, yung sinasabi kong puno is mga 100 or 200 years old yung mga ganon. Ganon sila kalalaki at makikita mo yon or on a normal given time, no? Kahit na pumunta ka sa downtown or sa remote area, ganon yung mga size ng mga puno dito. At saka yung quality of air talaga is talagang maganda talaga for your health. 'Di ba? At saka yun nga yung outdoor, 'di ba? Dito sa Vancouver, kung gusto namin mag-skiing, or kung anong type of sport 'yan, marami pong pwedeng puntahan, no? Halimbawa guys, meron kami ditong ang tawag is Grouse Mountain guys. So pwedeng skiing, 'di ba? Tapos pwede ka ring mag snowboarding, 'di ba? And that is just 40 minutes away kung nasan kami. Tapos marami ring lake, 'di ba? At maraming parks talaga dito. Bawat city, guys, hindi pwedeng walang parks. The vastness of the country can also mean long distance to travel and limited accessibility to certain areas. Kasi nga, guys, napakalaki po ng Canada, no? Second largest in the world. Talagang ang dami mong pwedeng ikutan, no? And for some, that is a negative one kasi nga yung distance, 'di ba? Malalayo. Pero kasi kami in our 2 years dito, hindi pa namin talagang naging issue or hindi namin naging problem. Siguro nakadepende pa rin sa area. Since yung area kung nasan kami is hindi naman talagang remote, lahat ng pangangailangan namin is nandito, no. Lalo na yung mga major stuff like yung sa grocery, sa hospital, schools, entertainment is reachable naman talaga for us. Ayan. Wild animals are part of everyday life and understanding how to navigate their presence is crucial. Yes. You know guys, merong city dito sa Vancouver na talagang makikita mo sa garahe or sa daan meron pong mga bears, 'di ba? So kaya dapat we are well known doon sa area kung nasan tayo, 'di ba? Tsaka yung may mga ano din guys, meron kayong mga makikita mga signage na merong mga animals within the area like deer na mga tumatawid. So yung mga warnings na ganyan, no. So hindi na po 'yan bago dito sa Canada. Yun yung mga bagay na unexpected, no. It doesn't mean it is negative way, right? Kasi guys, nakadepende rin naman talaga yan sa perspective nung tao. Kaya guys, napaka-importanteng i-research nyo guys kung saan kayo pupunta bago kayo tumuloy dito sa Canada, no? And sana yung shinare natin for the day is maging reference po sa inyo, especially yung mga pupunta dito sa Canada. Yan yung mga experiences na na-encounter namin for the past 2 years dito sa Canada, and I hope na meron kayong nakuwang magandang reference out of it. Okay? So again, salamat doon sa nag-share at doon sa nagtanong sa atin about this topic. Okay? Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!